Good morning, everyone. This is your beloved evangelist, Fernando de Vega, for our Believers Breakfast with BFTV. And this morning, our topic is about the good hand of God. Patungkol po sa mabuting kamay ng Diyos. At ang ating context, Nehemiah chapter 2, verses 17 and 18. Nehemiah chapter 2, verses 17 and 18. Then said I unto them, Ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Verse number 18, ito po ang ating emphasis. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me. And they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Ang sesentruhan po natin, katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, ay ang patungkol sa kamay ng Diyos, sa mabuting kamay ng Diyos. Ang title po ng message natin, You're in good hand, in God's hand. Ikaw ay nasa mabuting kamay sa kamay ng Diyos. Maganda po na sa ating pong pag-aaral, kunin po natin ang pinaka-konteksto po ng ating pong mga talatang binigyang pansin. Sa verse 17, magkaka-idea po tayo sa context. Ito po ang sinasabi ni Nehemiah, Ye see the distress that we are in. Ano po ang tinutukoy ni Nehemiah? Ito po yung patungkol sa natanggap po niyang balita sa kalagayan ng bayan. Sa chapter 1 po, mula po kay Hanani at sa ilan sa mga kasamahan, nakarating po kay Nehemiah, pinarating po ang report patungkol po sa sad and bad condition of the people of God. That the people are in great affliction and reproach. Yung wall of Jerusalem is broken down. Yung gates are burned with fire. Yun po ang naging kalagayan po ng bayan. And because of that, sobra pong apektado po si Nehemiah. Ang katibayan po niyan, he cried unto the Lord, and he confessed the sins of the people. Kaya nga dito sa teksto po natin, nung tipunin po niya ang mga tao, ang kanyang pinaka-intensyon is to encourage them, to challenge them, and to convince them para po i-rebuild yung pong broken wall. At para po ma-encourage po sila, ang ginawa po ni Nehemiah, siya po'y nagpatotoo. Sa verse number 18, patungkol po sa kamay ng Diyos, sa mabuting kamay ng Diyos. Ang sabi po ng verse number 18, Then I told them of the hand of my God, which was good upon me. Pinatotohanan po niya ang patungkol sa kabutihan ng Diyos, sa mabuting kamay ng Diyos. You know, it is good for us to experience and to enjoy the good hand of God in our lives. At maganda pong ito ay ating pong patotohanan. At ngayon pong umagang ito, akin pong nais bigyang pansin ang mensahe patungkol sa mabuting kamay ng Diyos. Una, ang mabuting kamay ng Diyos ay makapangyarihang kamay. The good hand of God is a powerful hand. Hindi po natin maitatanggi na makapangyarihan po ang kamay ng Diyos. Dito po sa konteksto po natin, yun po ang gusto pong i-point out ni Nehemiah. Yung naging pagkilos, yung makapangyarihang pagkilos ng kamay ng Diyos, maging sa puso po nung hari. Binigyan po siya ng letter of endorsement nung king. Yun po'y obviously or malinaw na kapahayagan po ng kamay ng Diyos. Ito po'y kahanga-hanga at nakakagulat po sa kanila. Mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo na sa anumang sitwasyon natin sa buhay, hindi nyo po pwedeng matawaran ang maaaring magawa ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ano man pong pinagdadaanan natin, ano man pong mabigat na sitwasyon natin sa buhay, you cannot underestimate what the powerful hand of God can do. Talagang payagan po natin, panghawakan po natin ang Diyos sa kanyang makapangyarihang kamay. Alam niyo po, anumang sitwasyon sa buhay natin, kaya po tayong abutin ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang sabi nga po sa Isaiah chapter 59, hindi raw po maiksi ang kamay ng Diyos. Ang simpleng ibig sabihin, kaya tayong abutin ng Panginoon. Naalala ko po si King David, nung pong itinatayo nila ang bahay ng Panginoon. Nung kausapin po niya ang mga tao, in fact, sa mga statement po ni David, makikita natin his acknowledgement sa Diyos, sa pagmamayari ng Diyos sa lahat ng bagay. And in 1 Chronicles chapter 29, verse number 12, ang sabi po ni King David, Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Kinikilala po ni David ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Alam niyo po,
Sa katotohanan, lahat ng bagay na nalikha sa lupa, yan po'y kapahayagan ng makapangyarihang Diyos, ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Naalala ko rin po yung Psalm chapter 19 and verse number 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth of His handiworks. Napakamakapangyarihan ng Panginoon. Kaya po niyang hipuin ang ating mga karamdaman. Kaya po niyang bigyang solusyon ang ating mga problema. What we need sa buhay po natin is the touch of God. Because the hand of God, the good hand of God is a powerful hand. Ikalawa, ang kamay ng Diyos, it is a protecting hand. Ito po ay kamay na nakapag-iingat at makapag-iingat po sa atin. Naalala ko po ang Panginoong Hesukristo sa John chapter 10. Sinabi po sa atin sa verse 27, 28, 29, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Hawak daw po tayo ng Panginoong Jesus. In verse number 29, ang sabi po niya, My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck you out of my Father's hand. Ito po'y mensahe ng matinding proteksyon. Hawak daw po tayo ng Diyos. Alam niyo po, ito po ang katatagan po ng buhay ng isang totoong Kristiyano, na siya po'y nasa kamay ng Diyos, nasa pangangalaga ng Diyos, nasa pag-iingat ng Diyos. At pagka ikaw ay nasa pag-iingat ng Diyos, wala pong po pwedeng makapanagumpay sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po ng Romans 8:31, If God be for us, who can be against us? Pagka tayo nasa proteksyon ng Diyos, mapapanatag po tayo. At yun po ang ating panghawakan sa ating buhay. Iingatan po tayo ng ating Panginoon. Ang sabi nga po ng psalmist, tinitiyak niya na sa buhay niya, laging ang Diyos ang kanyang defender. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Sa anumang sitwasyon sa buhay, lalo na po ngayon, sa mga kalamidad, sa mga kung ano-ano pong mga virus, ano-ano pong mga atake po na dumarating po sa buhay ng bawat isa po sa atin, at maging sa atake po ni Satanas sa buhay ng bawat Kristiyano, ang pwede natin panghawakan ay ang pagbabantay, ang pag-iingat ng Panginoon. Let us trust the powerful hand of God and the protecting hand of God. Pangatlo po, patungkol sa kamay ng Diyos, masasabi po natin that the good hand of God, it is a providing hand. Ito po ay Diyos, kamay ng Diyos na tumutugon sa ating pong mga pangangailangan. Hindi po maigsi ang kamay ng Diyos para hindi niya maabot ang ating mga pangangailangan, para hindi niya maidulot ang ating mga pangangailangan. Alam niyo po, ang Diyos natin, napaka-generous po niya, napaka-gracious po niya. At sa Biblia po, magandang matutunan po natin ang kanyang prinsipyo. God is more than willing to supply all our needs, to provide kung ano po ang pangangailangan natin. Ang kailangan lang po, sundin natin ang kanyang panuntunan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ating pong Panginoon ay mapagpalang Diyos. Naalala ko nga po, ang sabi po ng Psalm chapter 23, pag ang Diyos na ang pastor mo, lahat ng pangangailangan mo, nasa Kanya na. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of Thine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Pag ang Diyos na po ang pastor natin, siya po ang tutugon sa lahat ng pangangailangan natin. And believe me, that the good hand of God is a providing hand. Wala kang pangangailangan na hindi kayang ibigay ng Diyos. Willing ang Panginoon, able ang Panginoon na isupply ang lahat ng ating pangangailangan. Siya po ay Diyos na mapagpala, siya po ay Diyos na mapagbiyaya, at sinasabi ko po, ang mahalaga, panghawakan natin ang kamay ng Diyos. Naalala ko po yung isang record sa John chapter 6, yung patungkol sa miracle ng Panginoon, na sila po'y nasa disyerto, wala po silang makakain. 5,000 men ang nahanduroon po, at ang meron lamang po sila 2 small fishes and 5 loaves.
Alam niyo po, sa storya na ito, magandang ma-inspire po tayo na yung pong 2 small fishes and 5 loaves, nung nasa kamay po ng bata yan, yun lang po yan. Pero nung ibigay po sa Panginoong Jesus, nung ilagay sa kapangyarihan, sa makapangyarihang kamay ng Panginoon, ang sabi po ng Panginoon, nag-multiply. Ang sabi po ng Bible, nakakain po silang lahat, nabusog po silang lahat, at may mga sumobra pa po. Ito po ay isang napakagandang mensahe para po sa atin, na once na kamay ng Diyos ang pinag-usapan, God can multiply, and God can supply. Lahat ng pangangailangan po natin sa buhay natin, kaya pong isupply ng Panginoon. At anumang kaunting meron po tayo, pag nilagay natin sa kamay ng Diyos, kaya pong i-multiply ng Panginoon ang mga bagay na meron po tayo. So sa sandaling ito, isang napakagandang katotohanan po. Sa storya po ni Nehemiah sa kanyang panahon, when he challenged and encouraged the people to rebuild the broken walls, alam niyo po ba na sila po'y tinulungan ng mabuting Diyos? At ang gumawa ay ang mabuting kamay ng Diyos, ang makapangyarihang kamay ng Diyos, ang mapag-ingat at mapangalagang kamay ng Diyos, at ang mapagpalang kamay ng Diyos. I hope and I pray na naging pagpapala po sa atin, na bless po tayo sa ating pong message na napakinggan ngayon. Let us trust the good hand of God in our lives. Again, you're in good hand, in God's hand. Ngayong umagang ito, muli po akong nagpapasalamat sa inyong naging pakikinig. Nawa, patuloy po tayo sa ating pagsubaybay sa ating pong Believers Breakfast with BFDB. And please continue to like, comment, follow, subscribe, and share our YouTube channel, BFDB at LWBC. To God be the glory.